Globalisasyon, konsepto at perspektibo. Ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sinasalamin nito ang makabagong mekanismo upang higit na mapabilis ng tao ang ugnayan sa bawat isa. Itinuturing din ito bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng mga tao, kumpanya, bansa, o maging ng mga samahang pandaigdig na pinabibilis ng kalakalang panlabas at pamumuhunan sa tulong ng teknolohiya at impormasyon. Perspektibo at pananaw. Ang unang pananaw ay ang paniniwalang ang globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa. Ayon kay Nayan Chanda, 2007, manifestasyon ito ng paghahangad ng tao sa maalwan o maayos na pamumuhay na nagtulak sa kanyang makipagkalakalan, magpakalat ng pananampalataya, mandigmat, manakop, at maging adventurero o manlalakbay. Ang ikalawang pananaw o perspektibo ay nagsasabi na ang globalisasyon ay isang mahabang siklo ng pagbabago. Ayon kay Scholl 2005, maraming globalisasyon na ang dumaan sa mga nakalipas na panahon at ang kasalukuyang globalisasyon ay makabago at higit na mataas na anyo na maaaring magtapos sa hinaharap. Mahirap tukuyin ang panahon kung kailan nagsimula ang globalisasyon, kaya higit na mahalagang tingnan ang iba't ibang siklong pinagdaanan nito. Sa kabilang banda, ang pangatlong pananaw ng globalisasyon ay naniniwalang may anim na wave o epoch o panahon na siyang binigyang diin ni Terborn 2005. Para sa kanya, may tiyak na simula ang globalisasyon at ito ay ang ika-4 hanggang ika-5 siglo na kung saan ang globalisasyon ng relihiyon ay kumalat, kabilang dito ang Islam at Kristyanismo. Ang huling bahagi ng ika-15 siglo, ito ay panahon ng pananakop ng mga Europeo. Ang huling bahagi ng ika-18 siglo hanggang unang bahagi ng ika-19 na siglo, ito ay digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa na nagbigay daan sa globalisasyon. Gitnang bahagi ng ika-19 na siglo hanggang 1900 at isang ano ba yun? Ako, 80. Nakalimutan ko. Ano is yun? Hanggang 918. Ito ay rurok ng imperialismong kanluraning. Post-Cold War. Pananaig ng kapitalismo bilang sistemang pang-ekonomiya na nagbigay daan sa mabilis na pagdaloy ng mga produkto at serbisyo, ideya, teknolohiya, at iba pa sa pangunguna ng United States. Hawig ng ika-4 na pananaw ang ikatlo, ayon dito ang simula ng globalisasyon ay mauugat sa espesipikong pangyayaring naganap sa kasaysayan. Sa katunayan, posibleng maraming pinag-ugatan ang globalisasyon, ilan dito ang sumusunod. Pananakop ng mga Romano bago pa man maipanganak si Kristo. Pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo matapos ang pagbaksak ng Imperyong Romano. Paglaganap ng Islam noong ika-7 siglo. Paglalakbay ng mga Vikings mula Europa patungong Iceland, Greenland at Hilagang Amerika. Kalakalan sa Mediterranean noong gitnang panahon o pagsisimula ng pagbabangko sa mga syudad-estado sa Italia noong ika-12 siglo. Ang huling pananaw o perspektibo ay nagsasaad na ang globalisasyon ay penomenong nagsimula sa kaligitnaan ng ika-20 siglo. Tatlo sa mga pagbabagong naganap sa panahong ito ang sinasabing may tuwirang kinalaman sa pag-usbong ng globalisasyon. Pag-usbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinakita ng Estados Unidos sa daigdig ang kanyang lakas militar nang talunin niya ang Japan at Germany sa ikalawang digmaang pandaigdig. Naungusan ang France at Great Britain sa usaping pang-ekonomiya at sakupin ang mga Asyanong bansang Korea at Vietnam. Paglitaw ng mga multinational at transnational corporations or MNCs and TNCs.
Bagamat ang mga makapangyarihang korporasyon sa daigdig ay nagsimula noong ika-18 hanggang ika-19 na siglo mula sa Germany, Great Britain at United States, marami sa mga ito ay kasalukuyang nagtutuon ng pansin sa iba't ibang bansa, partikular sa mga developing nations. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Ford at General Motors. Pagbagsak ng Soviet Union matapos ang Cold War. Sinasabi ang pagbagsak ng Iron Curtain at ng Soviet Union noong 1991 ang nagudyat sa pag-usbong ng globalisasyon. Matapos ang makapangyayaring ito'y mabilis na nabura ang markang nagahati at naghihiwalay sa mga bansang komunista at kapitalista.